Okay. Hello po and welcome po ulit sa isa na namang video. And, for today's video, pag-uusapan po natin yung nangyari dito sa sagutan ng isang lawyer ng PCSO at saka ni Raffy Tulfo dito sa isang hearing, Committee on Games and Amusement noong September 27, 2023. Okay. So, disclaimer lang, ako po ay hindi nangiengganyo ng kahit anumang sugal sa eto PCSO yung sa, lotto, yung pagtaya ng lotto, okey? Dini-disencourage ko po 'yan at saka kahit anong mga sugal, okey? Sabi nga nila, kung ikaw gusto mong masira ang buhay ng isang tao o isang kaibigan mo, yayain mo siyang magsugal para masira yung buhay. Yun yung sabi-sabi. Kaya ineengganyo ko kayo na wag kayong magsugal, okey? And, eto naman, pag-uusapan natin yung sa hearing, hindi sa pinagtatanggol ko yung PCSO, pero kung ano yung back and forth na argumento nina Senator Raffy Tulfo at saka yung mga abogado ng PCSO, okey? Siyempre 'pag, well, 'pag hindi maliwanag sa'yo yung isang bagay magtatanong ka, okey? Pero pagka sinagot ka naman, dapat naintindihan mo na, 'di ba? So yun. Nasabi ko na yung disclaimer, hindi po ako pabor sa kahit anumang sugal, okey? And, gusto ko sanang i-play yung, back and forth na sagutan nila. Sumikat din 'to yung lawyer, kasi hindi siya nagpatinag kay Senator Tulfo sa sa being senator na bilang pagpapahiya. Meron siyang sagot dun sa mga katanungan na unfortunately hindi naintindihan ni Senator Tulfo, okey? Play natin 'to. No, galit ako Galit na daw siya kasi dahil lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. okey, fast forward Go natin. ahead, alam niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Sir, we are not familiar with the percentages. However, 100%, I'm okay, sure of sir. that. However, sir, it is not true that it is a yes right away. Under the guidelines that we have, there are tests that they have to pass before this can be, adopted by the agency. Ito yung pinag-uusapan nila dito yung, iLotto, yung online na tayaan sa lotto, okey? Ayaw kasi ni Senator Tulfo, sabi niya pipigilan niya daw yung operate ng PCSO sa, online lotto, okey? Tapos sabi naman ng mga abogado is more on test pa lang naman din 'to, okey? Now, the reason, sir, why we are considering iLotto is because of the proliferation of illegal lotto betting sites. Ayun, eto yung gusto nilang gawin na maging legal yung iLotto dahil may mga website na gumagawa ng iLotto na ang nakikinabang ay yung mga illegal na tayaan. Ngayon, etong PCSO gusto nilang, gawing legal kasi nga nalulugi sila yung nalulugi. Yung nalulugi nilang yun, dapat naitutulong nila yun sa mga services sa gobyerno. Kasi pagka kumita naman yung PCSO, nagbabalik naman sila ng ng pera para magastos sa gobyerno, So lang, cycle lang siya. Kapag nalulugi sila, nalulugi yung gobyerno. Actually accessed one about 2 weeks ago. So these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for Lotto. The payment that they make is through GCash. I mean, 'Di ba? Kahit sino, kahit mga bata, yung mga hindi nila pinapataya sa, outlet nila ng mga lottery na hindi puwede mga bata, pagdating sa online, puwede silang tumaya sa applications via GCash, 'di ba? So, siguro 'pag sila nagre-regulate na sila ng online betting,
ng online na lotto, sigurado meron silang confirmation kung ikaw ay ano, ah, adult na, 18 and above bago ka makataya. Hindi katulad ngayon, basta may GCash ka lang, eh, puwede ka ng tumaya kahit yung mga bata, 'di ba? Merong mga Illegal, sir. illegal betting station sa loto? No, sir. What I am saying, Illegal sa lotto? Hindi niya naintindihan, eh, kasi ang pinag-uusapan nila illegal online betting. Sa tingin ko dapat nag-Tagalog na lang si ate lawyer, abogado para mas naintindihan pa ni ano, ni Idol yung explanation niya. Kasi more ano, eh, mas ini-English mo, oo, nakakaintindi ng English pero hindi niya naintindihan. Yung comprehension ni Idol, hindi niya pinapansin. Siguro kung tinagalog mo 'yan medyo maintindihan ka pa siguro. Pero ito pinag-uusapan nila yung online, eh, the payment that they make is through GCash. I mean, merong mga Illegal, sir. illegal betting station sa loto? betting station. Ang pinag-uusapan yung online, eh, tapos betting station ka biglang tumalon. Kaya sabi niya ng abogada ni attorney, no. Sir, what I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with PCSO who get bets for Lotto. They get, And because of that, kaya kayo mag-open? sir, E-loto? Pagka ang isang, siguro online betting na nangyayari, eh, barya-barya lang ang transaksyon nila, hindi yun grabe. Pero kung eto sasabihin ni attorney, ang nalulugi is 4 billion, 4 billion, malaki yun, hindi yun barya. Grabeng ano, pagkawala yun. Marami ng matutulungan ng mga Pilipino dun sa kinitang yun sa ibang ahensya ng gobyerno. Tapos magtataka siya na nalulugi daw. Eto pakinggan natin. that are not affiliated with PCSO who get bets for Lotto. They get, And because of that, kaya kayo mag-open? Because of that, kaya tayo mag-o-open, 'di ba? Yung yung ano nga lang, eh, yung confidential funds na 150 million, eh, million lang yun, ang laking issue na sa mga mambabatas, eh. Eh, yung 400 billion pa kaya na nalulugi, na ang kumikita yung mga illegal websites o illegal apps, 'di ba? Tapos sa kanya parang hindi grabe yung pagkawala ng perang yun. Kaya para masolusyunan yung illegal, betting apps na yun, gagawa sila ng, online, yung official legal betting apps para sa lotto, 'di ba? Na akala din ni Senator Tulfo is pagka nagkaroon ng online betting app ang PCSO is magsasarado na yung mga outlets ng PCSO. sir, E-loto? sir, the agency, Application? Your Honor, the agency is losing, I think, about 4 billion from this Ayan, illegal betting 4 sites. billion. Give me a list of that. Give me a record of that. We will be giving you, sir, the list of 'Di ba? Sila na mismo yung sasalita kasi may record sila niyan. Hindi man nila maipakita ngayon pero nasa record 'yan. the illegal betting sites as well as the illegal mobile applications that No, you ang alam will be ko getting. na ang ginigirilya, Ang alam ko, o di may alam na siya, pero wala siyang record. Mas marunong pa siya sa PCSO na nagtatrabaho dun, 'di ba? o nagkakaroon ng illegal patayaan, STL. No, Pero sir. sa loto, no. They are also illegal. We will be giving you, Nagbibigay pa siya ng ng facts niya kung sino yung nalulugi, 'di ba? Mas marunong pa siya kung sino yung nagtatrabaho. Parang ikaw nagtatrabaho ka sa isang bar, okey? Tapos may papasok na kliyente. Ganito dapat gumawa ng kape. Ganyan, ganyan, ganyan. Mas marunong ka pa sa barista kaysa sa sa mismong nagtatrabaho dun, 'di ba? sir, a list of all the websites, illegal Okay. websites, as well as the illegal mobile applications. Alam mo, Attorney Contacto, alam naman ng lahat, okay, kahit na bata, matanda, na merong lotto betting stations. Yung sinasabi nyo, yan ay testing pa lamang. Eventually, magiging regular na yan, magiging permanente na yan. Huwag nyo naman Kahit na sabihin mo maging permanente, what's wrong about the apps
the betting apps being legally accessible to to everyone except minors. Dahil sigurado yung mga ibang apps naman na yan naglalagay sila ng conditions dun sa bago ma-install na 18 ka ganyan. At saka yung mga ID, magbibigay ka ng ID bago ka makapag-register, 'di ba? So pero yung pagka nalulugi na, ibang usapan na yun. Kaming bulahin, huwag niyo naman kaming lokohin. Oo. 'Di ba? Ayaw niya maniwala dahil wala pang naipapakita. Pero kung yung nagtatrabaho sila, yung PCSO na yung nagsasabi they're losing 4 billion dun sa mga illegal websites or illegal apps, dapat maniwala ka kasi resource person mo lang sila may may numbers sila nakakakita ng numbers 'di ba? Pero just because that No, platform will alam ba, be here. you're young and you cannot fool me. You're young. Anong kinalaman yun kung bata siya o matanda siya? They are stating facts sa pine-present nilang discussion dito. Anong kinalaman nung babarahin mo dahil bata pa siya, mas matanda ka? Kung hindi naman ikaw nagtatrabaho dun wala ka namang data na nalulugi sila sila meron. Anong pruweba mo para sabihin mong mali sila porket bata yung kausap mo? Kayo dyan sa PCSO. Yung boss nyo nga dati may involved sa katiwalaan sa LRT. Tapos lulukuhin nyo kami. Na-involve sa katiwalian. Na-involve lang yun tapos may nabasa ako ng na-dismiss yung kasong yun, yung involvement na yun. Tanong ko, ikaw Sir Raffy, Idol, convicted ka 'di ba? Hindi lang yun pag-aakusa sa'yo 'di ba? It's may Supreme Court decision na convicted ka, na kriminal ka, 'di ba? Yun hindi yun akusa. It's a fact. Anong gusto mo ilabas ko pa dito yung GR number ng kaso mo? Dahil sasabihin sa akin ng mga basher mo, hindi totoo yan, maglabas ka ng pruweba mo na kriminal yan si Idol. Kailangan ko pa bang gawin yun? Mag-Google lang kayo, makikita nyo na yun. Alam mo ba yung boss mo, di ba? Nasangkot sa katiwalaan yan before, but anyway, you don't have to answer that because that's besides the point. Nasangkot lang, ikaw, kriminal ka talaga. Oh. Bash pa more. Sige, pasok lang kayo mga bashers. Sangkot sa katiwalaan yung boss mo. Tapos ngayon Ito guys, kaka-receive ko lang Nasaan ba yun? Kaka-receive ko lang ng notifications 18 minutes ago. Ewan ko kung kita. Taka lang Ito. Kita ba yan? May bashers ako. OFW vlog. No, wag ako. Ayan, OFW vlog. Nag-comment. Pag walang mga basher ko. Ito. Pag walang, ano sabi? Pag walang ma-content sa sikat kumakapit. Di ba? Yung mga basher, keep on coming. Kasi ayaw nilang hindi ko naman sinisiraan si Idol Raffy Tulfo Nagbibigay lang ako ng information. Ang information ay yung mga katotohanan. Di ba? Mga katotohanan, hindi ho yung chismis. Okay? Pagpatuloy natin si Idol Raffy. Idol nyo. Okay? mayabang kayo sa akin. Nagmamayabang. We are not being arrogant, Your Honor. What I am. Diba nagsasalita lang siya, inaano lang niya yung sinasagot lang nung lawyer yung question ni Idol Raffy. Kasi ang nasanay kasi si Raffy Tulfo na kung anong dun sa programa niya na pagka may sinabi siyang issue, oo lang sila ng oo, sina Shari, yung mga lawyer dun, oo lang sila ng oo. Walang nagko-contradict sa kanya, walang sasabing, ay sir, mali po kayo dyan. Ganyan. Nasanay siya sa ganun. Kaya dito, ayaw niya yung mga naririnig niya. Kaya, aatake na siya.
kahit wala dun sa argumento pinag-uusapan nila. Yung ano, lawyer dito pinag-uusapan lang naman nila yung ano, kung ano yung record nila, kung anong nasa record nila. I'm just saying is that we need to take steps to counter these illegal betting sites. Oo. From Then, kung may mga illegal betting sites, then call the police, the NBI. and we did, you sir. And we did, ibig sabihin may actions na silang ginawa. Naunahan ka na ginawa na nila yun. 'Di ba? And you don't have to change the system just because may mga illegal sites para kayo ay magbubukas na another problema. That's another problem by So etong ano, ayaw niya talaga yung ano, yung online lotto. Dahil nga daw sabi niya maraming mawawalan ng trabaho. Nabanggit din naman dito na hindi porket lalagay sila ng online, app o website kung saan puwedeng tumaya, mababawasan na yung mga outlets na para mawalan ng trabaho yung mga nagtatrabaho. Ang paggawa ng mga apps o online na website, para sa'kin is improvement para magbigay ka ng mas magandang services sa mga tao, okey? Yung mga, online ngayon kahit sa mga ano, bangko, hindi naman ibig sabihin na mababawasan yung mga trabahador nila. Pagka online banking ka na, mawawalan ng trabaho yung mga nagtatrabaho sa bangko, 'di ba? Ano, kasi pagka hindi ka sumabay sa panahon ngayon, ikaw rin ang ano, yung business mo rin yung malulugi. Kailangan sumabay ka sa daloy sa agos ng tubig. Minsan mataas, minsan mababa. Pero yung ginagawang mga online ngayon, mga online apps, is upgrade sa araw-araw na buhay ng mga tao. Maraming mga online apps ngayon na ano, na ginagamit ng mga tao na hindi naman nawawalan yung mga trabahador. Hindi naman sila nawawalan ng trabaho. Sa mga ano, ah, magbayad ka ng mga bills, meron ng online apps para magbayad ka ng bills, hindi ka napupunta sa mismong office nila para magbayad, 'di ba? O kaya sa mga, exchanges of money dito, mga OFWs, 'di ba? Yung mga naiimbento na yung mga Sendwave, yung mga ano, para magpadala ng pera sa Pilipinas pero hindi ibig sabihin na mawawalan ng trabaho yung mga bangko ng mga pinagpapadalhan mo ng pera. Alam mo yung logic nun? Yung porket magtatayo ka lang ng online betting apps o kaya online ng iLotto apps para lang mapahinto yung mga illegal na be-betting apps, mawawalan na yung ano, mas nalulugi nga rin yung ano, yung mga outlets ng PCSO, Dahil gano'n din, kung ang PCSO nalulugi ng 4 billion dahil hindi sa kanila tumataya, online din ng tayaan ng mga illegal na betting apps. Di gano'n din kahit na magtayo yung PCSO ng ano, online na betting app, yung legal na betting app ng PCSO, mas papasok pa sa gobyerno yung ano, yung pera. Masyadong advance nga yung ano, yung mga illegal betting apps, Advance sila, dahil naunahan pa nila magkaroon ng application bago sa original na legal na PCSO, 'di ba? Bakit mo pipigilan? Kasi ang dami ng nag-aano, ang dami ng nag-o-online apps, mga kahit bangko, kahit na yung dito yung posta, dito hindi ibig sabihin na nag-online yung posta dito, magsasarado na sila, hindi. 'Pag ako dumadaan sa posta, ang dami pa ring tao, ang dami pa ring tao, pila pa rin. Taon-taon na yun, na naimbento nila yung online apps, dun na sila gumagawa ng mga transactions, magbayad ng bills, ng, papalit ng padala ng pera. More than 10 years na nangyayari dito 'yan, pero hanggang ngayon tuloy pa rin silang bukas, 'di ba? Hindi ibig sabihin na mag-o-online ka, magiging worst yung sitwasyon.
you may consider it as an upgrade para sa mga tao na rin. Pero hindi yun ibig sabihin magsasarado yung mga, betting outlets. Okey. Kaya yun lang, eto maganda yung ano, palitan ng sagutan nila kasi yung mga lawyer ng, PCSO, naka-stick sila sa tinanong sa kanila, sinagot naman nila, pero si Tulfo sisiraan niya. Kahit na umabot na yung sisiraan niya yung mga boss ng PCSO para lang ma-bully yung ahensya. Kasi sa tingin ko nung ano, nung naghi-hearing sila, kung ano yun kung basta nasa tama ka dito yung mare-realize na hangga't nasa tama ka, puwede kang makipagsagutan. Pero pagka lumis ka na, nambara ka na ng wala sa argumento, eh, sa tingin ng iba, lamang ka na. Yung sasabihin mo yung boss nila ay inakusahan dati. Anong kinalaman nun sa argument dito ng ano, ng e-online betting, 'di ba? Dahil sasabihin niya inakusahan, tapos nung ano, napatunayan na na-dismiss pala, eh, kung sila ipasok nila yung argumento, wala sa ano, e-online betting yung argumento nila, sasabihin nila sa'yo, "Eh, kayo nga po, eh, naakusahan, na-convict pa." 'Di ba? Oh, yun, part 2 may nag-comment na naman na basher. Eto, ewan ko kung kita niyo, lapit ko pa, si Ed Sheeran. Yung pangalawa, new comment, "Ay naku, batikusin mo mga" mamaya ko babasahin yan, yung mga basher, 'di ba? So, yun lang gusto kong pag-usapan natin na pagka alam ni Raffy Tulfo na kayang-kaya niyang ma-bully yung mga resource person, eh, tataasan niya ng boses pero hindi niya alam may mga taong sasagot at sasagot din sa kanya, 'di ba? Pero ang argumento naman ni Tulfo, lilihis na siya, mang mag-a-ad hominem na siya, lalabas na siya ng sarili niyang facts. Dito nga sa hearing, bakit siya lang mag-isa? Parang wala na yatang ano, ibang senador na gustong sumali sa hearing niya, 'di ba? Ay, siya hanggang dun na lang po. Bashers, welcome po kayo dito. It's fine with me. Salamat po sa pakikinig sa isa na namang walang kakuwenta-kuwentang video natin. And, mga bashers, please paki-follow at saka paki-subscribe naman ako dito sa YouTube channel at saka sa Facebook ko para every video ko makipagbardagulan tayo, okey? Ayan, salamat po sa mga nanood and, hanggang dito na lamang po hanggang sa susunod na video. Ingat po kayong lahat. Ciao, ciao.